Andito na ba ako sa exciting part of being a first-time mom? 11 days postpartum ako ngayon mga langga. So hi guys, i-harvest na natin yung ating mushrooms na binili natin sa Miter 10. So binili natin ito 2 weeks ago and ito na yung itsura niya ngayon. Dahil lang anak nga ako in the past week, hindi ko na na-film kung ano yung growth ng aking mushrooms. Kaya naman nung bumalik ako dito, nakita ko na lang na tumubo na pala siya. And in just one day mga langga, nako ang laki ng pinagbago niya. And today nga ay harvest na natin siya. So 2 weeks ko lang siya pinatubo kasi yan yung nasa instruction niya. So yung ginagawa ko lang is nilalagyan ko lang siya ng tubig every like 4 times a day. Tapos dito na siya nakalagay sa room na well lit, hindi directly sa sun. And then maganda yung temperature. So palagi akong kinukulit na Mike na i-harvest ka na daw kasi malaki na siya. And yes, 2 weeks na naman yata ito. Kaya i-harvest na natin. And pwede ka pang magpatubo ng another probably 1 to 2 batches pa nito mga langga. So after ko itong i-harvest, ahayaan ko lang ulit siya dyan. Isa-spray ko lang siya ng tubig 4 times a day and then tutubo na ulit siya ng 2 linggo. So harvest ko lang siya. Actually, dapat daw i-twist ko lang yung mushroom. Pero parang masisira yung mushrooms kapag ganun yung gagawin ko. So, pinakuha ko si Mike ng knife at ikakat ko na lang siya dito sa likuran para sigurado kong hindi madadamage yung mushroom. Ayan. Ayan yung itsura niya, mga langga. So, ayan yung itsura niya. So, spray ko lang siya ng tubig. Meron ako ditong nakatambay na tubig. Spray lang natin siya. Para, ano siya, hindi siya uga. Moisturized. And if ilalapit naman yung camera doon, makikita niyo yung mga maliliit na fungi na tumutubo sa gilid. Ayan o. Pero hindi mo siya pwedeng hawakan kasi madudumihan siya. So, ito na yung ating mushroom. Teka lang. Ayan. Ooh! Bugat? Ayan. Yay! Ito pala ay tinatawag na Italian oyster mushroom, mga langga. And excited na akong lutuin to at kainin mamayang gabi. And i-turn niya sa likod. Totoo pala talaga na napakasarap pagmasdan na makita mo yung anak mo na masaya, healthy. Kaya kahit na wala kang tulog buong gabi, dahil palagi kang nagigising every 3 to 4 hours para pakainin or painumin si baby, hindi mo na yun iniinda as long as healthy si baby. Hi mga langga! Ako nga pala si Jen at nandito ako ngayon sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike, nagtatrabaho at nagmamanage ng isang dairy farm. Kamakailan lang ay nanganak na nga ako, and here I am right now embracing the motherhood. I am 11 days postpartum at the moment mga langga. Kaya, I am still recovering from my operation kasi yes, na CS ako mga langga. If nakita niyo or napanood niyo na yung video ko na in-upload previously. And kung nakafollow kayo dito sa aking page, alam niyo na ang aking pregnancy journey. Pero para sa mga bago dito sa aking page, welcome po sa inyo. At isa-sum up ko lang sa inyo ang aking pregnancy journey. Sa akin pong first, second, and third trimester ay wala naman pong mga complications na nangyari. Lahat ng aking scan ay lumabas na normal naman yung resulta. Ngunit pagdating ng aking third trimester, inabot na kami ng 40 weeks and 6 days bago pa ako nagsimulang mag-labor. At kahit na inabot na ako ng 24 hours sa pagle-labor, para mag-fully dilate ako at mailabas si baby normally. Nung chinek ako ng aking midwife, fortunately, nasa 3 to 4 centimeters pa lang akong dilated. At nang pumutok na ang aking panubigan, nalaman namin na nakatain na si baby sa loob ko. Kaya nung pumunta ako sa hospital at chinek yung heartbeat ni baby, nalaman namin na si baby ay in distress sa loob. So meron chance na nakalunok na siya ng meconium sa loob. Pero despite that mga langga, luckily na-deliver ko naman yung baby ko through emergency cesarean section. Mabuti na lang at maganda at mabilis yung service dito sa New Zealand. Yung operation ko ay inabot lang po ng 10 minutes at nailabas na agad si baby. At nung nailabas na si baby, luckily she is very healthy. Kasi meron pa silang nahanap na complication nung tiningnan nila yung placenta ko. Doon nila nalaman na meron pala ako na tinatawag na filamentous cord insertion. Ito ay kung saan ang umbilical cord ay hindi naka-attach sa gitna ng placenta.
But instead, yung umbilical cord ay naka-attach sa fetal membranes ng placenta. Ibig sabihin nito, itong exposed na vessel ay hindi protected ng Wharton's jelly. At ito ay magiging mahina na pwedeng mag-cause na maputol yung umbilical cord. Kapag ang isang tao ay merong filamentous cord insertion, malaki ang tsansa na ang baby mo ay maipapanganak in preterm. Dahil ito ay nagkukos ng mabagal na pagdevelop ng fetus. Pero in our case naman, we are so lucky at sobrang miracle na very healthy si baby nang lumabas siya. Despite ng complication na yon. Kaya pinagpapasalamat talaga namin sa Panginoon na kahit na naging mahirap yung panganganak ko, ayos lang kasi healthy naman si baby nang lumabas siya. And here we are right now. Time check mga langga, 2 a.m. ito. And nagsasalitan kami ni Mike na magpalit ng diaper ni baby. Kaya naman ngayon ay tulog si Mike. Pero mamaya, siya naman yung magpapalit ng diaper ni baby. Kasi hindi pa siya bumabalik sa work. So meron pa siyang natitirang 3 days yata sa kaniyang leave. At ini-enjoy muna namin na makapiling si baby sa ganitong stage. Kasi sabi nga nila, ilang linggo lang considered si baby as a newborn baby or as an infant. Kaya sobrang ini-embrace namin yung pagiging magulang namin ngayon at ini-enjoy namin yung moment. Sa wakas at nakatulog na si baby, so now it's time for me to pump. Yes mga langga, nagpa-pump ako ng gatas. Nakakatulong din ito para mas dumami pa yung milk production natin. At iwas din sa mastitis mga langga. It takes time kasi hindi tayo pwedeng mahiga but ayos lang yan. Dahil dairy farmer ako mga langga, sanay na ako na kaunti lang yung tulog ko every night. Minsan-minsan nga ay nasa mga 3 oras lang yung tulog ko nung nagtatrabaho pa ako. At ngayon kahit na hindi ako nakakatulog ng mahaba, ayos lang basta para kay baby. Diba mga mommies, gano'n naman yung pakiramdam natin kapag nakikita natin yung cause ng ating sleepless nights. Anyway, kaunti lang yung napump ko mga langga, ayan lang yung nakuha natin. And baby doesn't need a lot of milk kasi ilang araw pa lang naman siya. Wala pa siyang 2 linggo mga langga. Kaya hindi pa ako nakakasave ng gatas ngayon dahil hindi pa ganun kadami yung aking milk production. Pero itatry natin and ipagpipray natin na sana mas dumami pa yung production natin para makapag-save ako ng gatas para kay baby. At dahil natapos na akong mag-pump, it's time for me to sleep. Thank God. And then, pagkatapos ng ilang mga oras, ay si Mike na yung nagbihis kay baby. Ito pala yung ating 11 days postpartum body mga langga. Nung nagbuntis ako, nag-gain ako ng sobrang daming weight. So, nung last kong timbang, nung buntis pa lang ako, ay nasa mga 85 kgs ako mga langga. Yes po, 85 kgs. Mapapansin niyo rin naman kasi sobrang laki talaga ng tiyan ko. Mapagkakamalan niyo talaga na twins yung dinadala ko. Ang daming mga tao na nagsasabi sa akin na twins daw yung baby ko kasi sobrang laki ng tiyan ko. At no mga langga, malaki lang talaga yung aking tummy at madami lang sigurong tubig sa loob. So ngayon, nagtimbang ako ulit at nabawasan ako ng 10 kgs. So nasa mga 75 kgs pa rin yung ating timbang, mabigat pa rin tayo. But that is acceptable. As long as healthy naman tayo mga langga. Anyway, pasyalan muna natin yung labas. Matagal na akong hindi nakakalabas dito sa bahay eh. Ito yung garden ni mother. Ito may tanim si mama dito na ahos or bawang. Ayan. And then dito naman banda, meron siyang mga tanim na sibuyas dahon at meron din diyang kamatis at patatas. So ililipat pa yan ni mama yung patatas na yan kasi hindi siya magkakasya dyan sa maliit na yan kapag may bunga na. Tapos pasyalan din natin si father kung ano yung pinagkakabisihan ni papa dito. Ayan at ginagawa pa rin ni papa yung kanyang another duyan na project. Tapos na siya dito sa isang duyan niya. Sinubukan kong sakyan. Hindi ko to sinakyan nung buntis ako mga langga kasi alam niyo na delikado baka maputol bigla kahit na naman strong ito tignan just to make sure lang. Pero ngayon pwede na tayong sumakay. Ang tagal ko nang hindi nakapagduyan. Very artistic talaga itong si Papa. Alam niyo ba dun sa bahay namin sa Pilipinas? Sobrang colorful ng aming walls. Kasi pininturahan niya ng kahit na ano. May mga isda, may mga baka. Para siyang naging elementary school. So, puntahan naman natin dito si mama kung ano yung pinagkakabisihan niya. Aside kasi sa gardening, ay wala nang pinagkakabisihang iba si mama. So, ito yung ating lemongrass at merong bawang yata yung 2 at 3 yan. So, ayan naman yung lalagyan ng kamatis. And, andito si mama. Yan pala yung shed. So, malapit na malapit lang kami sa shed namin. Andito si mama, nagugupit pala or nagmamanicure at pedicure pala siya. At ayan pa yung mga tanim na kailangan niyang ilipat later on. Naku, sana lang makapag-harvest pa kami dito bago makauwi sila mama sa Pilipinas and on December. Baka ako na lang din yung makakapag-harvest ng mga pinaghirapan ni mamang itanim. So, tingnan naman natin dito sa side. Ayan, napakaraming tanim ni mama dito mga langga. May mga okra, meron ding, ito spring onion pa rin siya. May kamatis, at may petchay.
Meron din siyang tinanim na sitaw. Hindi ko alam kung nabuhay ba yon, pero hopefully nabuhay siya kasi seedling yun nung tinanim ni mama. At dito naman na side, merong mga mais. Ayan. Meron ding nakalibing na mais dito sa lupa. Ayan. Nagtatanim naman ako dito dati mga langga, pero dahil malamig nga dito sa New Zealand. At itong area namin ay kapag ka malamig yung panahon, sobrang lamig talaga niya. As in, hindi nakaka-survive yung mga tanim. Tapos kapag ka sobrang init naman, hindi rin nakaka-survive yung tanim. So, in the end, hindi nabuhay yung mga tinanim ko. But I don't know, maybe iba siguro si mama kasi meron siyang green thumb. So, ito namang plant na ito ay blueberries mga langga. Ayan. Kitang-kita nyo naman, para na siyang may bunga. Hindi ko alam kung bunga yan or bulaklak pa lang. Parang bulaklak pa lang yata. Excited na akong mamunga yan para at least matikman ko naman. 1 taon na yung plant na yun mga langga. Tapos dito na side ay meron pang mas maraming mga patatas. Tingnan natin kung tumubo na yung iba. Ayan yung iba wala pa. Pero ito meron na. So yan, ililipat din natin yan sa mas malaking lalagyanan. So, darating si midwife today para i-check si baby mga langga. Ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo yung libro kung saan namin kinikip. So, lahat ng mga pinapanganak na baby dito, sa New Zealand merong booklet na ganito. And dito kinikip or nire-record yung mga nangyayari kay baby, yung mga update sa weight niya, sa health niya. Tuwing nag-visit yung midwife dito, nilalagyan niya ito ng records. Pakita ko lang sa inyo yung loob. So, ganito yung itsura ng libro mga langga. Naka-record dito yung mga nangyayari kay baby, yung mga ginagawa sa kanyang tests. Katulad na lang nung nasa hospital pa siya, kung saan ay kinuhanan siya ng blood samples. At ito naman ay yung newborn hearing niya. So, yan yung record. Tapos, kapag nagpapa-immunize kayo kay baby, i-record din dito kung kailan at kung ano ang ginawa sa kanya. Kung para saan yung immunization na ginawa sa kanya. So, i-record yun lahat dito mga langga. At of course, i-record din nila dito yung assessment nila sa ngipin ng ating baby. So, dito sa New Zealand, libre po or publicly funded po ang basic dental services sa New Zealand para sa mga bata. Yes, para lang po sa mga bata. Kung qualified po kayo, libre po ang basic oral treatment nila up until 17 years of age. Kaya naman, while they're still young at libre pa yung dental service dito, kailangan talaga na alagaan natin yung ipin nila. Pero aside from that, marami pa pong laman itong libro na ito mga langga, pero hindi ko na iisa-isahin. Anyway, balik na naman tayo sa ating nightlife. Waking up early in the morning para mag-pump at hindi pa naman nagising si baby, so magpa-pump muna ako. Anyway mga langga, yun lang muna yung ating vlog for today. Thank you so much for watching. If you are new sa aking page, welcome po. Hindi pa sanang kalimutan na mag-follow, like, and share ng aming mga video. Nag-upload po ako ng aming buhay bilang dairy farmer dito sa New Zealand. As well as yung aming trabaho bilang mga dairy farmers. Shoutout po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga kababayan namin. Sa mga taga-Tagum dira, hello di ay sa inyo mga langga. Kung nag-follow mo sa Akua or kung mag-follow pa lang mo, daghan kayong salamat in advance. Anyway, maulan to mga langga. God bless. Bye!